Okay, mga kababayang Pilipino, magandang umaga, happy Sunday po. Kagaya ng nabanggit ko kahapon, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol dito sa pagtakbo sa pagkasenador nitong si TV host Willie Revillame. Una, noong 2022, inalok siya ni dating Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Tinanggihan niya dahil ayon sa kanya, wala siyang alam ano ang gagawin niya dyan. Hindi niya magagawang makipagbalitaktakan in English. Malayo sa kalooban niya. Tama na sa kanya, ayon sa kanya. Sapat na daw para sa kanya yung kanyang TV show na Wawawin or whatever, basta may win, na doon sa programang yon ay nakakatulong na rin siya sa tao. Marami na rin siyang natutulungan. Kaya sapat na yon. And the more important reason is kagaya nung reasoning noon ng late Comedy King Dolphy, na hindi siya tatakbo sa politika dahil alam niyang mananalo siya. Na ayon sa kanya, madaling manalo, kaya lang pag nanalo, what now? So, ito po sa ipinahayag na ito ni Willie Revillame noong 2022 sa pagtanggi niya sa alok ng dating Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Na although alam ng lahat, alam niya sa sarili niya na siguradong mananalo siya. Pero tinanggihan niya dahil nga sa magandang prinsipyo na pinangahawakan niya. Pero ngayong 2025, bakit yata biglang nagbago? Ngayon, tatakbo na siya. Mga kaibigan, kung naalala po natin, doon sa Maisog Rally sa Davao, kung saan nandoon siya, nagmano pa siya noon kay Digong. Ganun sila ka-close at ganun niya nire-respeto. Mataas ang regard niya kay dating Pangulong Duterte. At doon sa rally na yon, binanggit niya na handa na raw siya. Handa na siya na tumakbo bilang senador. Although now, sa isang interview sa kanya, itinanggi niya, dininay niya na sinabi daw niya yun. Hindi raw niya sinabi na handa na siyang tumakbo bilang senador. Ang sinabi daw niya, handa na siya. Pero hindi niya binanggit kung para sa ano. Na para sa kanya, yung sinasabi niyang handa na siya ay para tumulong sa tao. Ikaw naman, Willie, napaka-plastic mo naman. Paano ka magiging handa sa pagtulong sa tao? Matagal mo nang ginagawa, ilang taon mo nang ginagawa, yung ginagawa mong pagtulong sa tao sa pamamagitan ng iyong programa sa telebisyon. Tapos ngayon, about a few weeks ago or a few months ago, na-interview ka na naman. Kasi yata, medyo nalaman mo na binatikos ka ng mga netizens, ng mga tao, tungkol sa balak mo, doon sa sinabi mo nga doon sa Maisog Rally, doon sa Davao, na handa ka na tumakbo bilang senador. At ang malala pa doon sa pinahayag mo ay susundin niya lahat ng gusto ni Duterte, lahat na ipag-uutos ni Duterte ay susundin niya. Siya yata yung nagsabi na ipagpapalit niya pati buhay niya, or was it Philip Salvador? Ilalaan niya ang buhay niya para kay Duterte. So dito po, medyo binatiko siya ng mga tao, binatukan siya. Kasi nga, before, noong 2022, maganda sana yung ipinakita niyang prinsipyo. Pero ngayong paparating na 2025, biglang 360-degree turn. What happened? Ano kayang nangyari? Bakit bigla ngayon na
tumatakbo siya. Okay, pag-usapan natin ayon dito sa interview sa kanya, tinanong siya ng interviewer kung kailan niya napagdesisyonan na tatakbo siya bilang senador. Ang sagot niya po ganito, kanina lang na during that interview was only 4 hours ago. So, 4 hours pa lang ang nakalipas hanggang dun sa interview nang siya ay nagdesisyon at nag-file na siya ng kanyang COC. Napakabilis. And then, nung tinanong siya nung nag-interview na sa intensyon niya sa pagtakbo, kung ano daw ba ang kanyang mga balak na gawin, ang mga dahilan kung bakit siya finally nagdesisyon na tumakbo. Ang natandaan ko po, even doon sa 2-minute speech niya, doon sa after the filing ng COC, sa harap ng media, ang natandaan ko na may impact sa memory ko na sinabi niya na gusto niyang gawin ay yung tungkol sa ang number one kasi niyang focus is yung pagtulong sa mga mahihirap at sa senior citizen. Wala naman pong masama doon, mga kababayan, di ba? Maganda po yung ginagawang pagtulong. Magandang kaugalian at magandang values yung pagtulong. Kaya lang, alam nyo, para sa akin, itong salitang pagtulong is masyado nang abused. Kasi ang nangyayari po sa bansa natin ngayon, sa sobrang pagpapakita, alam niyo, nakikita ko ngayon, sobrang nang pampered. Masyado nang overly pampered ng gobyerno ang mga mahihirap sa ngayon. Na even dito sa amin, naririnig ko, nagkukwentuhan sila dyan, tuwang-tuwa sila na minsan nagkakachismisan pa, nagsisiraan pa. Nagkakaanuhan pa, yung naku-question yung galaw ng ibang mga kasamahan nila. Mayroong inggitang nangyayari. Kasi yung isang pamilya, nakakatanggap ng hindi lang isa o dalawang klaseng ayuda. Nakakatanggap ng mayroon na siyang 4-piece, meron pang akap, meron pang kung ano-ano. Hindi ko masyado, yun na lang naririnig ko. Kumbaga parang nagkakainggitan na, nagkakaroon ng mga chichismisan. Si anyan, mayroon ng ganyan, mayroon pang ganun, mayroon pang ganito. Ako anyan, natanggal sa ganito, sa ganyan. Na alam nyo sa ngayong panahon, kapag ito pong mga iba-ibang klaseng ayuda na ito ay tinanggal ng gobyerno, halimbawa sa isang dahilan, halimbawa mayroon isang politiko na nagpanukala na tanggalin itong mga sari-saring klaseng ayuda na to dahil hindi na po nagiging maganda ang resulta. Siguro ko magre-rebelde ang mga tao dahil nakasanayan na nila Hahanap-hanapin nila at yung tao or politiko na kumontra dito or nagtanggal dito ay kasusuklaman nila yun. Baka ano pang gawin nila Kasi nga nandiyan dyan na masyado nang binusog yung tao. Pero, mga kababayan, kahit nasa sari-saring mga paayuda na ito ng gobyerno, ng mga politiko, umasenso ba yung buhay ng mga mahirap? Umasenso ba? Nakawala ba sila sa kahirapan? Di ba hindi naman? Ganon pa rin. Mas lalo nga po na itong ginagawang sobrang pampering ng gobyerno na sinusubuan ng ayuda itong mahihirap na ito.
halos hindi na nagsusumikap, mga kababayan. Serious. Kasi naobserbahan ko dito sa barangay namin, parang inaabangan na lang, parang wala na masyadong yung effort. Ayaw na masyadong mag-effort. Wala na halos, hindi na halos natatanggal na yung pangarap na sana makaahon sa hirap, ganito, sana magkaroon ako nito ng ganyan. Parang wala na eh. Kasi nandiyan yung ayuda eh. Hindi na namumroblema kung saan kukunin yung mga susunod na kakainin. O maganda naman po yun na kahit papaano napapagaanan yung magaan sa kalooban ng tinutulungan na kahit papaano may sigurado siyang pagkukuhanan ng susunod niyang isasaing. Kaya lang po kung talagang regular na itong ginagawa, mali na po. Maling-mali. Ito po ay pangungunsinte. Pangungunsinte sa katamaran. Maganda naman po yung pag-aayuda. Depende sa sitwasyon. Yung, halimbawa, emergency, nasunugan, may kalamidad. Kasi before nung panahon, nung mga bata pa kami, walang ganyan eh. Walang 4-piece. Walang mga ayuda. Nakakatanggap lang kaming ayuda kapag pumutok ang bulkan. Pero, yung 4-piece kasi di ba para yan sa mga mag-aaral. Baon nila, sa pangangailangan nila sa pag-aaral. Pero hindi ganun nangyayari eh. Ginagawa ng palabigasan, ginagawang pagkain ng pamilya. Pero yung estudyante, naghihirap pa rin. Nung araw walang ganyan eh. Pero nakapagtapos kami ng mag-aral, although nahirapan, noon na wala pa yung mga 4-piece na yan, mga paayuda sa mga mag-aaral, aba matitino ang mga estudyante. May natutunan. Ngayon, kahit na kumpleto sa ayuda, ano bang nangyayari sa mga estudyante natin ngayon? Sige nga. Kaya, ano bang pinupunto ko? Ito pong sinasabi ni tumatakbong senador para senador na Willie Revillame. Hindi po masama na isipin ang mahirap, yung pagtulong sa mahirap. Pero kung yung pagtulong po kasi ganito po ang sinabi ni Willie Revillame pakinggan po natin. Kamukha yung gusto ko yung sa senior citizen bill, no? 20%. Gusto ko mag-add, if ever na magbibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Sa samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Ang purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung 30% na nabanggit nyo, saan nyo nakuha yung figure na yun? Kasi yan 20% now so pwede mo dagdagan. Pero hindi po ba mahihirapan naman yung nagne-negosyo? Kasi baka nila kaya complain sa yung mga negosyante mo. Yes! Ito po, nauna kasi yung tungkol sa senior citizen, mamaya ko pa sana anuhin yun eh. So, ito pong tungkol sa senior citizen na sinasabi ni Willie Revillame na kapag siya ay naging senador, gagawin niyang magpapanukala siya ng batas na yung 20% na discount ng mga senior citizens at mga PWD ay i-increasean niya ng 10%, gagawing 30%. At ano ang sabi nga nitong nag-i-interview sa kanya? Mahihirapan naman yung mga negosyante. Tama po yun, mga kababayan. Actually, noong araw, nung wala pang 20% discount sa mga senior citizen, nakakaraos naman yung tao eh. Pero syempre, dahil parang pagtatanaw ng utang na loob sa mga senior citizen, okay naman po. Ako senior ako. Nakikinabang ako sa 20% discount ng senior citizen. Pero alam nyo, nung habang ako ay nagpapa-discount, parang nahihiya ako eh. Nagigilty ako.
Kasi, ang iniisip ko, negosyo yan eh. Kahit na yung kumain ka sa McDonald's, sa Jollibee, sa gamot, okay. Medyo okay. Kasi gamot. Pwede, acceptable sa akin yung 20% discount. Pero yung kahit saan na lang, manood ka ng sine, kakain ka sa restaurant, di bali sana kung yung mga restaurant na mga medyo hindi bunggahin. Pero wala naman pong pili eh. Lahat na klaseng restaurant. Ibig sabihin, pang mahirap, pang middle class, pang mayaman, may discount. Alam nyo, para sa akin, kaya nagpapadiscount ang isang tao dahil kapos ka. 'Di ba? I'm a senior citizen. 'Di ba? Supposed to be kakampi ako dito sa sinasabi ni Willie Revillame na gagawing 30%. Pero hindi naman po porke magkikinabang tayo sang-ayon na lang tayo parate. Dapat maging empathic din tayo, magkaroon tayo ng empathy sa other side, doon sa negosyante. Porke ba negosyante aba, hindi ka naman basta makakapagnegosyo ng ganun-ganun lang. May puhunan yan eh. 'Di ba? Ang negosyante, namuhunan. Ngayon, well, biruin mo, PWD, senior citizens, ilan yan na magpapadiscount? Ang masama, ang masama, hindi bali naman sana po kung itong mga nagpapadiscount na ito ay totoong PWD, totoong senior citizen. Marami akong alam na mga peke na senior citizen, peke na PWD. Alam niyo kung bakit? Alam na alam ko. Dahil may mga kaibigan ako, kapatid ko pa, na wala pang 60 years old, nagpagawa ng mga peke na senior citizen ID. Nakapagpagawa, ewan ko kung paano sila nakapagpagawa. Mayroon silang kontak sa kung saang ahensya. Ngayon, biruin mo, batang-bata pa, hindi nga siya nakikipagsagutan, nakikipagdebate siya kapag ina-apply niya yung kanyang senior ID. Nakikipagtalo siya doon sa waiter. Kasi yung waiter, ayaw maniwala na siya ay senior dahil batang-bata nga. Wala, hindi naman talaga senior. Ayoko po ng ganun eh. Ako, inanuhan pa ako. Inudyukan pa ako. Pagawa ka rin, anya. Wala pa akong, hindi pa ako senior nung time na yun. Ay, sabi ko, ayoko. Ayoko ng ganyan. Kasi, anya, every Thursday, manonood ka ng sine, ang ibabayad mo ay 25 centavos lang. 25 centavos. Makakapanood ka na ng sine. Magkano ang sine? Wala pong masama kung totoong senior citizen, kung totoong PWD. Pero kung niloloko nyo na yung gobyerno, hindi ka naman totoong senior citizen, tapos mayroon kang daladalang ID, tapos magpapalibre ka, magpapadiscount ka, o mahihiya ka naman. Ilagay mo naman ang sarili mo doon sa side ng negosyante. Saka talagang mali po. Alam nyo, hindi ako nakinig doon sa nag-udyok sa akin na, pagawa ka rin, anya. Halika, ipagawa kita, kayang gumawa. Ayoko. Hihintayin ko na tumungtong ako ng 60. Saka ako magsisenior. Saka ako mag-a-avail ng senior citizen discount na yan. At nung tumungtong na nga po ako ng 60, nagkaroon ako ng senior ID, every time po na magpapadiscount ako, para akong nahihiya. Kaya lang sa ngayon, dahil medyo gipit ako, sige, nagpapadiscount ako. Malaking tulong. Pero oras na ako ay maging okay na ulit, hindi po ako magpapadiscount. Hindi ako magpapadiscount. Kasi kung kaya mo rin lang naman, may kakayan,
may kakayanan ka rin lang naman. Ito, bahala po kayo yun sa mga senior citizen na nanonood sa akin. Karapatan natin, ibinigay ng government. Ito po ay sarili ko lang na kung sakaling ako naman ay sobrang may kaya din lang naman, bakit pa ako hindi na ako manghingi ng discount. Ayoko magpabigat doon sa negosyante. Lalo na nung panahon ng pandemic, nakakaawa kasi even yung lahat naman apektado yung mga negosyante, apektado rin. So parang, anong-ano ako nun nagigilt din rin ako. Nagkakaroon ako ng guilt feeling na mapapabigatan ko yung negosyante. Halos ayoko magpa-discount. Diba? Pero may mga kilala ako na, my goodness, hindi naman totoong PWD. Wala naman talaga siyang wala siyang sakit na whatsoever. Pero mayroong ID. Pero hindi yan mahirap May kakayanan. Gusto lang na, my goodness, ano ba naman kayo? Kung ikaw isa kang nanonood sa akin ngayon na wala ka namang kapansanan, sobrang kayang-kaya mo naman sa income mo. Please naman, wag mo nang pabigatan pa yung mga negosyante. 'Di ba? Pakinggan natin ang rason. Yung negosyante kumikita, yung mahirap ko nakita. Tingnan mo ang rason ni Willie Revillame. Yung negosyante raw may kita. Yung mahirap daw, wala. Imagine, bakit kasalanan ba nung negosyante, nung mayaman, na mahirap siya? Hindi po ako anti-poor. Dahil hindi naman ako mayaman. Hindi ako kasama doon sa mga rich class ng society. Mahirap din po ako. Kasi po, ako, hindi naman ako mayaman. Pero hindi ako anti-poor. Itong sinasabi ni Willie Revillame, napaka-unfair nito Huwag nating masyadong kargahan yung negosyante, yung mayaman, ng problema mo. Yun ang punto ko. Yung mahirap na walang kita, yung may kinikita. Bakit ba may kinikita yung negosyante? Kasi nagsisikap siya Nagnenegosyo siya. Nagtatrabaho siya. Nagsusumikap. Ikaw na mahirap. Bakit lagi kang mahirap? 'Di ba? Tapos ipapakarga mo yung problema mo, yung buhay mo, doon sa nagsusumikap. Yun po ang punto ko. Pwede naman pong tulungan ang mahirap, pero wag namang araw-araw habang buhay tinutulungan. That is my point. I am not anti-poor. Anti-tamad po at anti-walang ambisyon, walang pangarap sa buhay. Yun ang point ko. Kaya itong mga politiko na, ang mga slogan para sa mahirap. It's so unfair, mga kababayan. Pro-poor, pro-mahirap. Wala namang masama na kanlungin o alagaan ang mahirap. What about yung may pera? Bakit ba siya nagkapera? Bakit siya yumaman? Siguro nagsumikap siya. O bakit ikaw mahirap? Lagi ka nalang mahirap. Siguro tamad ka. Wala kang hangarin na umangat sa buhay mo. Tapos ngayon, ikinakarga mo sa gobyerno ang problema ng buhay mo, yung kakainin mo. Na kung tutuusin, mga kababayan, itong mahihirap na ito, don't get me wrong, hindi ko po nilalait ang mahihirap dahil naging mahirap din kami. Noong panahon na maliliit pa kami, sobrang naging mahirap kami na there was a time na mayroong isang gabi na natulog kami na walang kinain, hindi kami nang hapunan. Pero wala kami natatanggap na ayuda sa gobyerno. Kaya, because
Because wala kami natatanggap ng mga ayu-ayuda, nagsumikap kami. Kasi oras po na ang tao ay parati mo na lang sinusubuan. Hindi na mag-iisip yan na umasenso pa. Dahil nga, ayan o, para na lang isiwang tamad na hinintay yung hinog na bayabas malaglag sa kanyang bunganga. That is my point. Kaya yung mga politika po ng mga pro-poor, hindi po ako believe. I do not buy that principle. Pro-poor. Pro-poor ka lang, makamahirap. Lagi na lang ba yung mahihirap ang titingnan natin? Wala man lang bang pro-middle class, pro-masipag, pro-negosyante, pro-mayaman? Kung tutuusin, saan ba kumukuha ang gobyerno ng ipinapakain, ibinibigay na ayuda para kumain itong mahihirap na mga tamad? Hindi ba't dito sa may pera? Dito sa mga masisipag na nagbabayad ng buwis? Itong mahihirap na ito na masyadong inaalagaan ng mga politikong mga tamad na ito, tamad na nga, although hindi naman lahat masyadong tamad, may trabaho namang maliit, pero kasya-kasya lang. Hindi na nagsisikap pa na tumaas. Aba, meron pa mga bisyo yan. Puro sabong pa yan. Alam ko, kasi dito sa barangay namin, nakikita ko. May mga ipinangsasabong pa yan. Nag-aalaga pa ng mga manok na pansabong. Pero, may natatanggap na ayuda sa gobyerno. That is my point. Magbisyo ka, magsugal ka, kung mayroong kakayanan. Pero kung ikaw ay hand to mouth, na sinusuplementa lang ang kakulangan mo ng ayuda ng gobyerno, wala kang karapatan na magbisyo. Yan po ang ibig kong sabihin. O, di ba nga sabi nitong nag-i-interview dito kay Willie Rebillame, kumusta naman yung mga negosyante? Wala bang puhunan yon? May puhunan. Ako kasi naging negosyante rin, nagnegosyo rin ako. Kaya alam ko rin. Galing akong mahirap, alam ko ang buhay ng mahirap. Nagnegosyo rin ako, kaya alam ko. Ito kung ako gagawa ng slogan bilang isang politiko, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Hindi kagaya nung slogan ni Erap noon, Erap para sa mahirap. Para lang ba sa mahirap lagi? Kumusta naman yung mayayaman, yung may kaya? Para bang iniitsapwera na natin yung mga may kaya? Isa sa kanila nga galing yung mga buwis eh. Itong mahihirap na ito, ano bang naiambag niyan? Ang buwis lang na naibibigay niyan yung pag kumain sila sa Jollibee. Oh. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya maling-mali po itong sinasabi nito na Willie Rebillame na yung mga senior citizen dadagdagan ng... Ako mismo, kukontra ako doon kahit ako senior. Okay na ako sa 20%. Gagawin mo pang 30. Kumusta naman yung may ugali pati ang ibang mga Pilipinong senior na kahit kaya din lang naman, may kaya naman, mayaman din naman, nagpapadiscount pa. Just for the heck of saving money, getting money. Mali po kasi. Tuloy natin. Tingnan natin kung mayroon pa ako ibabatikos dito. Ito wala. Nangungutang ito na nangungutang. Pero marami rin po yung maliliit lang na nangungutang. Bakit kasi nangungutang eh? Siguro hindi ka nagsusumikap. Bakit ang ibang mga Pilipino pamilya hindi naghihirap? Kasi malakas ang loob nila, may pangarap sila hanggang sa lalabas sila ng bansa maging OFW. Magtrabaho sa ibang bansa. Pero yung mga tamad o mga mahihina ang loob na hindi nag-abroad, nandito lang, kinikikila nila yung naglakas loob na lumabas ng bansa. Di ba? Gusto pala ng marangyang buhay, abay mag-abroad ka rin.
Hindi yung nag-abroad na kamag-anak mo, kaibigan mo, uutangan mo ng uutangan. Anong alam mo sa hirap na dinanas ng OFW? Ako rin kasi nagtrabaho rin ako sa abroad. Kaya alam ko rin. Marami akong karanasan sa buhay. 'Di ba? Tingnan natin kung ano pang... Negosyo na kumbaga yung kinikita nila sapat lang sa pang-araw-araw. And then, hindi naman lahat yata. Ako more of the medicines sa gamot Yung naiisip ko kasi lahat ng mga lumalapit sa'yo, puro gamot, opera. It's more of the head. Kasi nga, kaya nga senior Kuya Will, ito curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame sa lagay na current state ng Philippine politics. Sa tingin niyo, sa inyong assessment, nasa na tayo, no? Ang politika dito sa Pilipinas in general. I think sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na. Ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity Kanya-kanya Personal lang interest. If you're a good public servant, dapat hindi yung pang-personal na ang gusto mo. Talagang, how many percent ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Diba? Ako, mahirap na lang. Baka marami sa akin magayat na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Kung ano man ang bilhin ko. Okay. Maganda naman yon. Taxpayer ka. Pero, bakit nga ba kasi ang daming mahirap? Tama naman siya doon. Marami ng administrasyon ng dumaan. Bakit ang dami-dami pa rin mahirap? Na lalong pinapahirap ng mga politiko sa ngayon dahil yan sa kakaayuda. Dahil sa kakaayuda, hindi na nangangarap yung taong mahirap. Hintay na lang ng ayuda. 'Di ba? Itong susunod na sasabihin ni Willie Revillame, ito ang gusto kong tuunan ng pansin. Wala akong hindi ako nagnanakaw ni Cinco. It's all legal. Because isang microphone na lang hawak ko Doon ako binabayaran. Hindi ako involved sa anuman. Hindi ako kumukuha ng bilyon o ano. Pero, hindi ba, kasi pag nakaupo ka na, may pera kang gano'n So, saan tayo pupunta? Sa mga leaders natin yan Paano mo i-develop yung bansa mo kung poverty is the problem? Anong future ng mga bata? Yung mga nangangarap na gusto mag-aral. Hindi mo matutulungan pa paano kinabukasan nila. Anong pangarap nila? Yung mga senior natin ang namamatay dahil walang pambiling gamot. Di ba? Opinion ko yun. So yun ba ang plataforma na inyong tatakbuhan? Yun ang gusto ng puso ko. So education, health, pati sa senior citizens. Aanuin mo ang buhay mo kung may sakit ka. Aanuin mo ang maganda mo, di ba? Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. Meron na ba kayong mga panukalang na Yeah. Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo, doon ko na isipin na. Did you hear that? Di ba yung tanong ni Gretchen Ho na meron ka na bang naiisip na plataforma? Bill, batas na gagawin. Wala pa raw. Kasi hindi pa siya nananalo. Tama ba yun? Mga kababayan, wala pa siyang naiisip na gagawin dahil hindi pa siya nananalo. Ang ibig niya sabihin, kapag nanalo na siya, naupo na siya sa Senado, doon pa lang siya mag-iisip. Doon pa lang siya mag-iisip ng kung ano ang gagawing batas, kung anong gagawing mga bill, panukala. Excuse me. Tumatakbo ka, nag-a-apply ka maging senador, nag-a-apply ka na maging mambabatas, tagagawa ng batas. Tapos, wala ka pang naiisip? Kumbaga, ganito yon. Nag-a-apply ka ng isang trabaho. Tinanong ka nung interviewer mo, nung magiging boss mo, ano ang maiaambag mo? Bakit kita tatanggapin? Ano ang maiaambag mo sa kumpanya ko? Ang sagot ni Willie, parang i-hire mo muna ako. I-employo mo muna ako, saka ako magpapakitang gilas. Kung ikaw ba yung ina-applyan, tatanggapin mo ba? Sabihin mo muna ngayon para i-hire kita. Ano ang magagawa mo? Anong kakayanan mo? Anong skills mo na makakapag-contribute sa ikaunlad ng kumpanyang ito na sasalihan mo?
Hindi eh. Anong klaseng sagot yun? Alam mga kababayan, keso ang sagot niya kasi, nabigla lang daw siya. Biglaan lang daw yung kanyang pagdidesisyon. 4 hours ago. Excuse me. Kahit na nakapagdesisyon ka 4 hours ago, tinitimbang-timbang mo kung tatakbo ka o hindi. But, a long time, siguro ko naman, months, weeks before, nung naisipan mo na, handa na akong tumakbo, tatakbo na akong senador. Bakit? Ano ang gusto mong i-share sa Senado na para sa mga tao? Anong klaseng batas? Ano talaga ang gagawin mo? Pero yung sagot wag muna daw kasi hindi pa siya nananalo. Ang iisipin muna niya ngayon ay kung papanong manalo. Kung papanong makapasok sa Senado. Oras na makapasok siya, doon pa lang siya mag-iisip. Tama ba yon? My goodness. Halimbawa ako, kung sakaling maisip ko rin na tumakbo ang Senado, bakit ako tatakbo? Bakit ako papasok dyan? Ano ba ang aking purpose? Ano ang aking intensyon? Natural. Kahit na ilang taon pa bago ang eleksyon, matagal mo nang pinag-iisipan yan kung ano ang iyong plataforma, anong mga issue, anong mga balak mo na magawa para sa bayan. Natural, alam mo na yan kung anong gagawin mo. Kaya ka nga tumatakbo kaya ka nga pumapasok dyan. Ang pinaka-rason kung bakit ka dyan pumapasok ay dahil sa mga mithiin mo na gusto mong gawin na makakatulong sa bansa, makakatulong sa mamamayan. Ganon kasimple. Kaya bakit ka ba kumakain? Kasi gutom ka. Bakit yan ang napili mong kainin? Yan ang napili mong putahe. May rason. 'Di ba? 'Di ba sa lahat ng gusto mong gawin o binabalak mong gawin, may dahilan. Ngayon, ano ang dahilan mo? Bakit ka papasok? Wala kang palang naisip. Ako sa tingin ko lang, ang pinakadahilan kung bakit tumatakbong senador itong si Willie Revillame ay para madagdagan yung mga kabig ni Digong. Digong yan Para madagdagan yung mga tuta dyan sa Senado ni Digong. Di ba? Si Philip Salvador. Nandiyan dyan na si Robin Padilla. Kasi baka matanggal si Bato at si Bongo, baka hindi na manalo ulit, kailangan mayroong pumalit. Ito si Willie Revillame, of course, 99% mananalo yan. Pero hindi ko boboto yan nunca. Pero dahil nga sa pagiging sa tanga-tanga nating mga mamamayang botante, natural, yung mga natulungan yan, mga pamilya nang natulungan yan, sa ilang taon na programa ng kanyang wawawi, natural iboboto. At saka nga, nandoon ang rason na tanga ang botanteng Pilipino. Of course, not all. Majority. 70% siguro. Diba? Mga 60-70% na mga botante ay mga bobo. Tingnan mo. Kung hindi ba naman ganun kalaking porsyento, bakit nag-number 1 ang isang Robin Padilla? Itong si Willie Revillame, baka man mag-number 1 din yan. Diba? Posible. Posible yan mag-number 1. Kaya nakikita ang pag-uugali nito pag nagsasalita, akala mo kung sinong napakabuti at napakabait. Pero sa totoo lang, parang napakayabang niya Sa salita lang siya mabuti, maganda ang ugali. Pero mukhang napakayabang at mas worse pa ito kay kay Robin. Si Robin kahit mayabang, pero parang medyo malambot man. Ito,
Itong dalawang ito, si Philip Salvador at saka si Willie Revillame. Ngayon, mga kababayan, sa sinasabi niya na gusto niyang makatulong sa mga mahihirap. Sabi nga nung interviewer niya, hindi ba through your program, yung Wawawi, nakakatulong ka na sa tao? Noon, nung bagyo, tumutulong siya. Nakarating siya ng Catanduanes na namigay ng tulong. Nakakatulong ka na eh, di ba? Kailangan mo pang pumasok magpolitika para makatulong ulit? I don't think so. At saka ito ang naobserbahan ko parang hindi ako naniniwala na talagang malapit sa puso niya ang mahihirap. Na para bang ang talagang nasa kalooban niya ay makatulong sa mahihirap. Ito ang aking naobserbahan. Mga kababayan, ikaw, mayaman ka na, nagpapayaman ka dyan dahil sa pagtulong. Yung tinatawag na poverty porn. Yan, parang poverty porn eh. Kung talagang nasa puso mo, totoo, na gusto mong umahon sa hirap, ang mahihirap, ang mga pobre, sa tinagal-tagal ng panahon na nandiyan ka sa programa mo, na yumaman ka ng yumaman ng todo-todo, bakit wala ka pa yatang napayaman na mahirap? Kasi mga kababayan, para sa akin, ang isang pagtulong, ang totoong pagtulong, ay kapag natulungan mo ang isang tao na talagang umahon. Halimbawa, tinulungan mo na magnegosyo, yung pinalago mo siya, parang halaman na pinalago hanggang namunga. Pero kung susubo-subuan mo, actually one time mo lang sinubuan yung tao eh. Di ba? Yung mga nananalo dyan sa programa niya, one time lang naman eh. Sino ang yumaman? Di ba ikaw, Willie? Tingnan mo ang mga properties mo, may helicopter ka, mayroon kang yate, mayroon kang eroplano, mayroon kang mga building. Hindi ako naniniwala na talagang nasa puso mo ang pagtulong, Willie. Ang talagang totoong tao na talagang gustong tumulong, mas marami sa iyong kinikita dyan sa programa mo. Di ba dapat mas marami kang inilalabas para sa tao? Ano lang ang inilalabas mo? 10,000? 20,000? Hindi ko sinabing mamigay ka ng 1,000,000 lahat. Ang ibig ko sabihin, magpatunay ka ng isang, ako kumpara sa akin, kung ako siya, si Willie, ganyang kalaki ang kinikita ng programa ko, mag-a-adapt ako ng isang mahirap na barangay. Yan, ang isang buong barangay na yan, gagawin kong progresibo yan. Lahat ng mga bata dyan, pag-aralin. Lahat ng mga residente dyan, makakapamuhay, may negosyo. Nabubuhay ng, yun doon ko makikita na talagang ikaw ay sadyang tumutulong. Hindi yung klaseng pagtulong na pakikinabangan ng tao sa mas mahabang panahon. Hindi yung parang sinubuan mo lang ng isang kutsarang kanin eh. Tapos na. Para sa akin, hindi tulong eh. Tapos, makikita namin na ikaw lang ang namumuhay ng parang hari. I don't believe na talagang may puso ka para sa mahirap. Kasi kung talagang ang puso may para sa mahirap, hindi ka magpapayaman ng gusto ng ganyan. Dapat ang buhay mo ay simple lang. Doon maniniwala ako. Hindi naman sobrang simple. Yung komportable lang. Komportable naman na klase ng buhay. Hindi yung sobra-sobra. Over. Para sa akin, kayabangan. At sobrang indulgence sa luxury. Samantalang nakikita mo, alam na alam mo, ayon sa'yo, nakikita mo sa buong Pilipinas nang umikot ka, na maraming mahirap. Bakit kaya imbes na ang ibinili mo ng yate,
ay nag-alaga ka ng isang buong barangay na pinaahon mo sila sa hirap. Hindi ko sinasabing pakainin mo sila buong taon. I mean, tulungan mo ang mga tao doon na umasenso yung isang buong barangay na yon. Or scholarship. Doon sa talaga mga totoong magagaling na mag-aaral. Kaya ako, I don't believe na itong mga nagsasalitang ito na may puso para sa mahirap. Excuse me. Maniniwala ako sa iyo, Willie, na talagang ang puso mo ay para sa mahirap kung i-give up mo yung mga luxuries mo. Super luxury. Kasi magtitira ka lang ng isang bahay mo. Hindi yung ang dami-dami mong bahay. Natitirahan mo ba lahat yan? Bakante lang, pupunta mo lang. Ang ibig ko sabihin, mga kabayan, ewan ko kung naiintindihan nyo ako, na ang kailangan lang naman na natin isang bahay. Isang bahay, isang sasakyan. Tapos, stable income. And then, lahat na kinikita niya ni Willie dyan sa show na yan, na ginagamit ay mahihirap, hindi pa dapat labas yan para sa lahat tulong sa mahirap. At hindi ko ibig sabihin na subuan mo ng ayuda yung mahirap. Mag-alaga ka ng isang pamilya, mag-adapt ka ng isang mahirap na pamilya, tulungan yan na umahon, na maging self-sufficient. Itong isang barangay na ito, at hindi lang isang basta barangay, yung talagang barangay na nasa remote. Ang dami nating mga barangay na nasa remote, nakabundukan, na ang mga estudyante ay tumatawid pa sa mga ilog. Bakit hindi ka maglagay doon ng talagang gawin nyo na kung ano may tutulong mo doon? Tulay ba? O eskwelahan ba mismo doon sa lugar na yun? Maglagay ka ng mga teacher na ano doon, na mainstay doon. Hindi yung ewan ko mga kababayan kung nagigets niyo yung ibig ko sabihin. Nagpapayaman lang si Willie. Nagpapayaman ang gusto para sa pansarili niyang luxury, sarili niyang masarap na buhay. Nagpapasarap sa buhay. Wala namang masama magpasarap sa buhay. Pero yung sobra. Para sa akin kasi, tama na yung isang bahay, isang sasakyan, and then lahat na kinikita mo itinutulong mo sa dapat tulungan. Okay mga kababayan, medyo nasusobrahan ako sa kasalita, kaya hanggang dito na lamang po. Medyo pag nilay-nilayan nyo po yung mga sinabi ko. Masama ba yung sinabi ko? Tama ba? O mali ako? Anyway, yun po ang akin. Thank you very much for watching and happy Sunday. Peace.